Hay sa mainyunawang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Kristo. Ephesians 4 verse 24, sinabi ni St. Paul, at ang dapat na makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Okay, in the beginning, sinasabi sa Old Testament, sa Book of Genesis na nilikha, nilalang ng Diyos ang tao na kalarawan niya. Ito'y kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan tulad ng sinasabi dito sa Ephesians 4 verse 24. Ngunit ang tao pagkapanganak sa kanya, habang lumalaki siya, natututo siyang gumawa ng masama, nagkakasala siya. Kaya't sinasabihan tayo sa Holy Bible na magsisi tayo, talikdan ng kasalanan at magbagong buhay kay Kristo. At ang dapat na makita sa atin ay ang bagong pagkatao, ang pagkataong nilikha ng Diyos noon pang una, ang pagkataong kalarawan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng bagong buhay ay bagong buhay na kay Kristo. Wala na ang dating pagkatao. Tinalikdan na ang dating pamumuhay na napapahamak dahil sa masamang pita o masamang hilig ng laman. Ang ating pagbabagong buhay ay nag-uumpisa ito sa ating pananalig kay Jesus Christ at sa ating pagsunod sa kanyang mga aral at mga itinuro na nasa Holy Bible. Ang ating pagbabago, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayon sa kasulatan, unti-unti tayong binabago ng Espiritu hanggang sa maging mistulang kalarawan ng Panginoon, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang ating pagbabago ay hindi ito nangyayari overnight. Ito'y unti-unti. Kaya't sa ating pagbabagong buhay, kailangan nating maging matyaga at kailangan din nating mag-aral ng Biblia everyday. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga utos at sundin ang mga ito. Sinabi ni St. Paul dito sa Ephesians chapter 4, na ang dapat na makita sa atin ay ang bagong pagkatao na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Sinabi ni St. Paul, kaya't dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ito yung katawan ni Kristo. Sinabi ni St. Paul na kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Pawiin agad sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay magtrabaho siya at gamitin ang kanyang mga kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sinabi pa ni St. Paul na huwag ninyong dudulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak sa inyo ng Diyos, ang katibayan ng inyong katubusan or salvation pagdating ng takdang araw. Sinabi pa ni St. Paul na alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip ay maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So yan ang dapat nating gawin sa ating pagbabagong buhay. Kapag tayo nagbagong buhay na, ibig sabihin, tinalikdan na natin ang dating pamumuhay. Kahit ano pa iyan, kahit isip natin na namumuhay tayo ng matuwid, walang kabuluhan iyan sa paningin ng Diyos. Dahil ang buhay natin noong hindi pa nakaugnay kay Jesus Christ ay hindi matuwid or walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Ang ating buhay noon ay walang kabuluhang pamumuhay. Sinusunod natin ang masamang pita ng laman, ang masamang hilig ng laman. Kaya nga sinasabi sa Holy Bible na si Jesus Christ ay hindi nagkasala, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal o maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya kapag nagbagong buhay na tayo, ang buhay na ni Jesus Christ, ang buhay na matuwid ng Panginoon, ang siya lamang nakikita na sa atin ng Diyos. Hindi na niya nakikita ang dati nating pamumuhay, ang ating dating buhay. Kaya nga, sinasabi sa Holy Bible na ang nakipag-isa kay Jesus Christ ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. So, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na nagbagong buhay na kay Kristo ay makikita sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Makikita sa atin na may pananalig tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa, pagkilos at pananalita. Makikita sa atin ang bagong buhay
Ang bagong pagkatao, ang pagkataong kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.